Ang kwento ng tagumpay ni Colonel Sanders. Ito ang kwento ng isang batang lalaki mula sa Henryville, Indiana. Taong 1875, noong siya ay 6 na taong gulang, pumanaw ang kanyang ama. Dahil dito, kinailangan ng kanyang ina na magtrabaho sa isang pabrika ng dilatang kamatis, kaya naiwan siyang mag-alaga ng kanyang mga kapatid at matutong magluto. Masyadong maaga niyang naranasan ang hirap ng buhay. Dahil sa kanilang mahirap na kalagayan, napilitan siyang magtrabaho bilang isang katulong sa bukid sa edad na 10 taong gulang. Pagdating niya ng ika-6 na baitang, tumigil siya sa pag-aaral at umalis sa kanilang bahay. Nagsimula siyang magtrabaho bilang pintor ng mga karwaheng hila ng kabayo. Sa edad na 16 na, peke niyang dinagdagan ang kanyang edad upang makapasok sa na Army. 1 taon matapos siyang maparangalan ng marangal na paglabas sa serbisyo, nagtrabaho siya bilang trabahador sa riles ng tren habang nag-aaral ng abogasya. Ngunit dahil sa isang gulo, nasira ang kanyang karera bilang abogado, kaya napilitan siyang bumalik sa kanilang bahay at magtrabaho bilang ahente ng insurance. Sa huli, natanggal siya sa trabaho dahil sa hindi pagsunod sa mga patakaran, mga kabiguan at pagsubok. Ilang taon ang lumipas, nagtatag siya ng isang kumpanya ng ferryboat at naging matagumpay ito. Sinubukan niyang gamitin ang kita upang magtayo ng pabrika ng kemikal na ilawan, ngunit nalaman niyang may mas mabisa ng electric lamps na ibinebenta sa merkado. Sa kabila ng sunod-sunod na kabiguan, hindi siya sumuko. Nagtrabaho siya bilang isang salesman ng gulong, ngunit muli siyang nawalan ng trabaho nang magsara ang pabrika. Sa edad na 40, nakilala niya ang isang general manager ng isang kumpanya ng langis na inalok siyang magpatakbo ng isang gas station. Ngunit dahil sa Great Depression, kinailangan itong isara. Nang sumunod na taon, inalok siya ng Shell Oil Company ng gas station na walang bayad sa renta, kapalit ng porsyento ng kanyang benta. Dito niya sinimulang maghain ng pritong manok at iba pang pagkain sa mga dumadaang biyahero. Hindi nagtagal, naging paborito ito ng mga tao, kaya nakilala siya sa buong rehiyon. Dahil sa tagumpay ng kanyang pan-fried chicken, nagtayo siya ng isang restaurant. Subalit, isang araw, nagkaroon ng alitan sa isang kakumpetensya, na humantong sa isang nakamamatay na barilan, kung saan namatay ang isa sa kanyang mga empleyado. Pagkalipas ng 4 na taon, bumili siya ng motel sa tabi ng kanyang restaurant para mas lumago ang negosyo. Ngunit nasunog ang buong gusali, kasama ang kanyang restaurant. Gayunpaman, muli siyang bumangon at nagtayo ng bagong motel na may 140 upuang restaurant. Ngunit dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig, napilitan siyang isara muli ang kanyang negosyo. Ang tagumpay ng Iyase. Matapos ang gyera, sinubukan niyang ipagbili ang kanyang resete sa ibang restaurant, ngunit ito ay tinanggihan ng mahigit 1,000 at siyam na beses. Sa wakas, noong 1952, naibenta niya ang kanyang sikreto sa panimpla sa isang may-ari ng malaking restaurant sa lungsod. Dahil sa mainit na pagtanggap ng mga tao, maraming restaurant owners ang nag-franchise ng kanyang chicken concept at binabayaran siya ng 4 cents kada manok. Ngunit hindi nagtagal, nagkaproblema muli ang kanyang negosyo. Ang isang bagong highway ay nagdulot ng pagbaba ng kanyang mga customer, kaya napilitan siyang ibenta ang kanyang restaurant. Naiwan siya na may maliit na ipon at $105 lamang mula sa Social Security. Sa kabila nito, hindi siya sumuko. Sa halip, sinimulan niyang ipalaganap ang kanyang fried chicken concept sa buong Amerika. Naglakbay siya sa iba't ibang lugar, minsan ay natutulog sa likod ng kanyang sasakyan, upang kumbinsihin ang mga may-ari ng restaurant na subukan ang kanyang resete. Sa edad na 75, sa kabila ng kanyang edad, mas lalo pa siyang nagsumikap. Sa wakas, naging matagumpay ang kanyang franchise model. Pandaigdigang tagumpay ng Iyase. Ang Iyase ay isa sa mga unang fast food chains na lumawak sa buong mundo, nagbukas ng mga sangay sa Canada, Mexico, at Jamaica noong 1960. Kahit na ibenta na niya ang kumpanya, nanatili siyang mukha ng Iyase, naglalakbay ng mahigit 400,000 kilometro bawat taon, bumibisita sa mga restaurant at pinapasaya ang mga customers. Noong siya ay 70 taong gulang, siya ay pumanaw. Sa panahong iyon, mayroong mahigit 6,000 restaurants sa 48 bansa. Noong 2018, ang bilang ng Iyase branches sa buong mundo ay umabot sa 22,621. Aral mula sa kwento ni Colonel Sanders.
Kung ikaw ay nasasaktan sa pagtanggi o pinanghihinaan ng loob dahil sa mga pagsubok, alalahanin mo ang kwento ni Colonel Sanders, isang 6th grade dropout, natanggal sa maraming trabaho, nasira ang legal na karera, pinadapa ng Great Depression, sunog at digmaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, siya ay naging pinakatanyag na kusinero sa mundo at lumikha ng isa sa pinakamalalaking fast food chains sa kasaysayan. Ipinapakita ng kanyang kwento na kahit ilang beses kang mabigo, basta't may dedikasyon, sipag, at tiyaga, maaari kang magtagumpay anuman ang iyong edad. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, comment, at subscribe para sa mas maraming inspirasyon. #stayinspired #Cup Story #never give up.